Doktora ng Maynila, lingkod bayang Manileño. Ayan. Ayos pa kayo dyan? Yung nasa likod niya, yung Yorme's Choice yun. Kasi nga, pabingo ni Yorme's Choice to eh. Tapos dumating etong sa Yul, tapos kumanta ng Doktora. What's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV. Tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Oh yeah! Yeah! Talaga nga naman ang politika, ano? May mga bumabalingping talaga. Ito ba yung laro na tapos nilaro pa? Ang ending, taong bayan yung talo. Eto na naman, chismisa na naman tayo, ha? Shoutout at happy birthday nga pala sa nag-iisang ama ng espiritu. Ngayong araw na to, ha? Happy birthday, boy, Ronnie Boy. Ay, maganda ito pag-uusapan natin, ha? About sa mga balingbing. O, yung papunta pa lang sa balingbing. Siyempre, happy birthday sa lahat ng mga magbe-birthday ngayon, Oktobre. Lokal naman ang pag-uusapan natin ngayon, ha? Lokal-lokal. Magandang umaga sa inyong lahat mga viewers ni Joe Malone TV. Siyempre, tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Today is October 21, Monday, alas 9 dito sa aking orasan at malamang mga alas 11 sa inyo, ha. Pag-usapan natin itong lokal. Bagamat ito lang yung nag-gather natin na video dahil mukhang limitado at bawal, pero merong isang nakapag-post. Alright. Shoutout nga pala sa mga ng viewers natin abroad, pati na rin dito sa ating sa mansulok ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Andito ulit ang inyong lingkod, Joe Malone TV, para maghatid sa inyo ng mga karumal-dumal na balita. Ay, nako. Kung totoo man ito. Kung totoo man ito, di umano, ha? Kung totoo man, Kung bago ka rin dito sa channel ko, syempre, wag mong kalimutan mag-subscribe at i-click mo na yan, notification bell, para lagi kang updated sa mga videos na ina-upload natin araw-araw. Mapa lokal man o national o chismisang malupit, ha? Andyan nga pala yung Gcash natin, pang kape. Medyo maputla na yung kape ko. Ito kasi ang libangan natin. Ito ang aking comfort space. Ito nga ating podcast o ating pagchichismisan, no? Dahil hindi naman lingid sa kaalaman ninyo na talagang sinusuportahan natin si Yorme Isko Moreno. Siya lang naman muna ang politiko na sinusuportahan ni Joe Malone TV. Oh, hindi kami bayad ni Yorme. Wala kaming bayad. Sayang nga no? Huwag kayo mag-alala. Pagka binayaran kami ni Yorme, papaalam ko sa inyo. Pero sa ngayon, walang binabayaran si Yorme, kahit sinong vlogger o kahit sino man. As far as I know, wala pang binabayad sa amin. Talagang solid na suporta lang to. Kasi ako, naniniwala ako sa kakayanan ni Yorme Isko Moreno. 10 na mga nanonood sa aking mga Iskonyan. Lahat kami naniniwala. Thank you. Naniniwala kami sa plataforma ni Yorme Isko Moreno. Alright, eto, basahin natin, ha. Oy, huwag kayo mag-skip ng ads, ha, mga suki. Yung team reply natin, si ma'am,
Maraming salamat sa pag wala kayong ginagawa, play nyo lahat ng video ko tapos huwag kayong mag-skip ng ads. Tulong nyo na sa akin yung kahit hindi na kayo magpadala ng stars o ng kung ano-ano man. Ang laking bagay na yon. Kasi yung earnings natin, doon lang natin nakukuha sa views. Kasi nga 'di ba hindi tayo naman nababayaran nila Yorme. Wala naman silang binabigay sa atin, 'di ba? Pero okay lang kasi talagang ang suporta ko sa kanila natural, walang halong chemical. Si Tito Jom mo umiihi din sa urinal, umiinom ng mineral. Yung kape ko kahit walang asukal, 'di ba? Pangmalakasan, talentong exceptional. Okay, eto na. Sige na, wag na natin patagalin, ha. Eto, post. May video to, may video to. Pero basahin muna natin. Eto. Post na ito. Tinago ko na lang sa pangalang no name. Totoo na kaya ang balita na magko-concentrate na lang sa kanyang party list na One Pinoy si Vice Yul Serpo? O desperado lang kaya pati ang pabingo ni Yorme's Choice pinasok niya? Ano kaya ang masasabi ni Kong Joel Chua at Mayora dito? Lantaran na ba ang endorsement ni BM Yul sa kapatid niyang si Apple Nieto bilang congresswoman? Alam ko District 3 yun. Pero di rin nahiya itong si Vice Yul na Yorme's Choice tong pabingo at Chichi Atienza ang bida dyan. Ano sa tingin ninyo? Pwede. Ano kaya? Talagang suporta ba ang pinunta ni Vice Yul para sa kanyang kapatid na si Apple Nieto bilang congresswoman ng District 3? Hindi ako nagkakamali. Kung ganun, bakit doon sa pabingo ng Yorme's Choice pumunta etong si Vice? Si Vice naman talaga. Ano na, ha? Ano na? Ano na ang gagawin natin dyan, ha? Ay, nako, yan ang sinasabi ko Pag mali talaga ang napuntahan mo, talagang medyo sa dulo may konting kembot ka. May video yan. May video yan. Ito, iba nga yung dating sa akin ng video May video yan. Ito, panoorin natin, ha? Yan. Doktora ng Maynila, lingkod bayang Manileño. Ayan. Ayos pa kayo dyan? Yung nasa likod niya, yung Yorme's Choice yun. Kasi nga, pabingo ni Yorme's Choice to Tapos dumating etong sa Yul, tapos kumanta ng Doktora Manileño na yan. Ako, parang iba pa yung dating, parang nakakabastos tuloy, di ba? Kaya natawa din siya. Na-realize din niya sa dulo di ba? At bumabati din po sa inyo ang One Pinoy Party List. Ayan po ang ating Vice Mayor, Yul Servo. Okay. Thank you po, Vice. Ayun, kinamayan. Di ba? Medyo pinutol na. Wala na akong ibang nakitang video maliban doon. Kita mo naman yung pagka-video. May hati pa di ba? Naputol. Wala na akong nakita Pero I'm sure marami naka-video knowing yung mga tao talagang pag mabilis pa yan, sunog nga. Bago tumawag ng bombero, nauna pa mag-live. Ganun ang Pinoy, di ba? Bilindol. Walang pasok. Mauna pa sa mainstream media yan, di ba? Putol yung video, yun lang yung nakita natin. Pero mukhang mahaba pa yung sinabi, di ba? Pero ang sinabi lang niya, sumusuporta yung one party list chuchu na yan. Doon hindi ko alam kung hindi natin alam yung istorya kung si Apple Nieto ang pinunta niya doon o meron pa silang agenda. Ayan, maganda, kaabang-abang yan yung mga mangyayari na yan, di ba? Ganun ang nangyayari ngayon, di ba? Tapos ang dating niya lang parang ang dating kasi parang kumanta pa ng ganun. Sana hindi na siya kumanta. Kasi parang ang bastos pa ng dating. Para sa akin parang ang bastos lang ng dating kasi parang Yorme Baluarte ng Yorme's Choice. Yorme's Choice yung pabingo na nga na Yorme's Choice yun. Si Chi Atienza nga dapat ang bida ron tapos bigla siyang umentra ng ganun. Knowing na parehas Vice Mayor ang tinatakbo nilang magkalaban sila ni Chi, di ba? Kayo mga kayon,
Comment nyo dyan sa baba kung ano yung sa tingin nyo yung pakay talaga ni Yul, Vice Mayor Yul, doon sa pabingo ng Yormes Choice. Is it talagang pure support para sa kapatid niya o merong something na, alam mo yan, habang papalapit talaga ng papalapit, marami talaga nga pwede mangyari, no? 'Di ba? Ano kaya masasabi ni Mayora dyan? Alam kaya ni Mayora yan sa ni Congressman Joel Chua, 'di ba? Tapos eto, masusumpa natin 'to. Eto kasi yung laging banat ni Mayora kay kay Yorme Isko Moreno, yung kanyang utang yung utang na hirap na nga daw ang Maynila kakabayad dito sa utang na yon, 'di ba? Kung matatandaan nyo yung sa interview ni Miss Karen Davila with Mayora Hanil Lacuna na yun nga hirap na hirap daw bayaran ng Maynila yung inutang ni Yorme na 15 billion. Pero sa ad na rin niya na yung 15 billion niya, sabi nga niya, don't get me wrong, na sinabi niya na yung 15 billion may napuntahan. So sa kanya na nanggaling yun. May napuntahan yung inutang ni Yorme. Ito nga yung mga infrastructure na buildings na housing, yung mga pabahay, saka yung mga eskwelahan. Doon daw napunta. So aminado naman siya doon na may napuntahan talaga. Ang sinabi lang niya, na hirap na doon sila pabayad ng utang. Pero meron siya kasing statement dito nung basahin lang natin, nung 2022, May 13, 2022, sabi ni Mayora, ang mga utang ng lungsod ng Maynila ay ginamit natin para sa mga infrastructure programs po na din natin na itinayo kagaya ng mga pabahay, Condominium 1, Condominium 2, Binondominium, ang mga pag-rehabilitate ng ating Manila Zoo, ang pagtayo ng bagong ospital ng Maynila. Mayroon po tayong pagkukuhanan diyan, pambayad po diyan. Kasi kung matatandaan ninyo, ito ay effect na po nung Mandanas ruling kung saan madaragdagan po ang aming pondo sa lungsod ng Maynila ng roughly around mga 1.2 billion. That was May 13, 2022. O, diba? O, syempre, 2 years ago, August 28, ito naman ang sinabi ni Mayora. Yung laki ng utang ng Maynila, di naman kayang tustusan ng pondong meron lamang kami. Napakaraming sabay-sabay ng naging infra dati, kaya naapektuhan naman ang kapasidad ng lungsod lungsod na tugunan ang mga pangangailangan ngayon. Kung wala sana tayong obligasyon ganyan kalaki, mas marami sana tayong tulong na maibibigay sa mga Manilenyo. August 28, 2024. O yan, mga kayon. Anong masasabi niyo dyan? After 2 years, medyo nakakalimot na ata to si Mayora eh. Di ba? Ang galing lang, no? Ang galing lang ng mga Kaya ang hirap din pagka hindi ka alam mo 'yon, para sa isang politician, ang hirap pagka hindi ka nagsasabi na totoo talagang merong mga ganitong lalabas na kaakibat. Kaya talaga dapat talaga simulat sa pool pa lang doon ka na sa totoo eh. Para at least, kasi pag totoo, kahit ilang taon yung lumipas, ganun pa rin yung sasabihin mo, 'di ba? Ito kasi ang laging pinapantira kay Yorme, yung utang at saka yung Divisoria Mall. Actually, yung Divisoria Mall, meron na akong video dyan. Nandiyan dyan naman yung Divisoria Mall. As far as I remember, yung about naman sa Divisoria Mall, hindi naman pag-aari ng Maynila ang Divisoria Mall. Lupa ang pag-aari. Tapos parang merong private na usapan doon na about doon sa tenant. Kaya hindi masyado napapakinabangan. Unutilized nga eh. Hindi napapakinabangan ng Manila City Hall yung income na nanggagaling doon sa lupa na yon. Kasi nga parang meron silang private na usapan ng mga past mayor pa. May video ako dyan, panoorin nyo na lang dyan, o baka ilagay natin dito. Kung saan, pinaliwanag pa ni mismong vice mayor pa si Mayora Hanil Lacuna noon. Pinaliwanag niya kung bakit binenta yung lupa ng Divisoria Mall, 'di ba? Kaya yan eh. Kaya
kung tutuusin, hindi issue yan. Ginagawa lang issue ng mga kalaban. Kasi wala silang maibato kay Yorme. Ang maibato lang nila kay Yorme, yung pagbenta nga ng lupa ng Divisoria Mall. At saka yung utang na 15 billion. Well, in fact, yung 15 billion, ayan na, nakatayo na. Doon yung mga housing infrastructure, yung mga housing, condominium, binondominium, hospital ng Maynila, yung mga eskwelahan na gaya ng pinakita natin doon sa mga previous na video natin, yung Dr. Almario, yung tatlo yan eh, yung Manila Science, saka yung isa pa sa Tondo, yung Alfred pala. Almario yung sa Tondo, yung Alfredo, yun yung sa Alfred, yun yung sa Sampaloc. O, di ba? Yung iba nga dyan, wala pa eh. Tapos yung Manila Zoo, yung rehabilitation. Talagang may napuntahan yung inutang ni Yorme. Pasay community, andyan dyan pa pala. O, kita nyo naman yung sa previous na video natin, yung survey natin. Yun yung Baseco community. So, in short, kung aasa ka kasi sa pondo ng Maynila, baka wala kang magawa. Kasi syempre, ang dami rin, maliban sa income ng Maynila City Hall galing sa mga business permit at kung saan-saan pa, baka hindi kayanin na yung mga proyekto gaya ng mga senior, magkano na kagad yun sa senior. At sa mga iba pa, senior pa lang yan sa mga allowances pa ng iba. Yun yung sinasabi na ang mahirap mag-budget pagka konti lang yung pumapasok na income, di ba? Kaya yung ginagawa ng iba, talagang manghihiram ng pera para doon sa project, ipang gagawa ng project. Para yung project na gagawin, makakreate ng opportunity para makapangdagdag doon sa income naman ng Maynila. Di ba? O, kaya yun yung nangyayari. Kasi kung 3 taon lang kung sa president nga, kulang na kulang yung 6 na taon kung tutuusin. Tapos hindi pa sila pwedeng tumakbo ulit. Di ba? Kulang na kulang yung 6 na taon. Pero marami ka magagawa, di ba? Sa case ni Yorme, sa 3 taon, kulang na kulang yun. Marami nga nagsabi, marami nga nabitin, di ba? Ang daming nabitin sa 3 years. Kulang na kulang yun, pero putya, yung 3 taon na yun, ang sinikap ni Yorme Isko Moreno na marami siyang magawa. Kaya talagang nanghiram siya ng pera. At hindi lang yun kasi kung magpapatayo ka ng building ng mga eskwelahan, hindi naman 100,000 lang gagastusin mo dyan. Milyon ang gagastusin mo dyan. Di ba? Isa lang yun Isa pa lang yun. Bahay nga milyon na yung gagastusin mo eskwelahan pa. O, di ba? Kaya talagang hindi natin kasi alam yung ganung klaseng diskarte kasi wala naman tayo doon sa pwesto nila. Kaya talagang kailangan na malaking pondo para talagang magawa lahat ng project. Siguro yung income ng Maynila hindi naman sasapat kasi nga meron pang dapat tugunan na mga iba pang na pagkakagastosan, di ba? Hindi lang naman yan ng gastos 'di ba? So marami pang gastos. Kaya talagang believe ako kay Yorme Isko Moreno kasi talagang in a short period of time na 3 years, na kung tutuusin yung 3 years sa atin, saglit na lang dahil sa dami ng mga pwedeng paglibangan dito sa mundong ibabaw Yung 3 taon, saglit na lang yan. Pero si Yorme, ang dami niya nagawa. Pagkaupo pa lang, pwede kayo mag-flashback sa YouTube. Maraming mga video dyan na talagang pagkaupo ni Yorme Isko Moreno, kilos agad. Diba? Gumagala pa yan sa gabi, hindi pa siya natatapos. Kaya bilib din ako kay Ma'am Daini, yung asawa ni Yorme. Kung ano na lang talaga yung sakripisyo na ginawa ni Yorme para sa kanyang first family, sa pamilya niya. Kasi syempre, parang overtime na si Yorme sa trabaho niya. Hindi na 8 oras di ba? Alam mo yung pagka-public servant ka, kailangan make yourself available at all times. Di ba? Kaya ako hindi ako pwede dyan Kasi talagang ako may sarili akong oras Hindi ako pwede sa public servant service o public office na madaling araw babangon, lalabas. Parang hindi ko kaya yung ganun. Parang hindi ko kaya yung ganun. Kasi syempre, kailangan make yourself available at all times. Pagka tinawag ka ng publiko, kaya nga public servant kailangan magre-responde ka. Diba? Anytime, anywhere, kahit anong araw, kahit anong oras, available ka pagka hiningi ng pagkakataon yung serbisyo mo. Kaya ka nga public diba? Saka talagang kailangan, hindi ka balat sibuyas. Pag binato ka, tinira ka ng mga influencer, tinira ka ng kapwa mo, politician, kailangan talaga hindi ka balat sibuyas for as long na ang titirahin nila yung about sa trabaho mo.
Siyempre, sa personal life, siyempre, hindi pa pwede yun. Kumbaga, ano na yan, kaso na yan, di ba? Pagka mga personal. Pero yung about sa trabaho, dapat hindi ka magiging sensitive. Kaya ka nga public servant, di ba? Sa maraming nagawa si Yorme nung during his time. Kaya talagang sana mailuklok natin siya, no. Sana itong plano niya next year na talagang 3 termino, 9 years, putya, ang dami niya magagawa nun. Kasi sa 3 taon lang talaga ang dami niyang nagawa, eh. Ano pa kaya yung 9 years na pagkakataon? Talagang marami siyang magagawa nun. Talagang ayoko nang sumubok din ng bago. Ayoko na kasi kung sabi ko nga kung hindi lang si Yorme ang tumakbo, hindi na ako susuporta sa Maynila. Kasi talagang pagod na rin yung mga tao, mga malilenya sa mga bagong sa mga bagong mukha, tapos wala namang gagawin, di ba? Hindi gaya ni Yorme Isko Moreno na talagang may resibo, talagang na may patunay na talagang marami na siyang nagawa at marami pa siyang gagawin, di ba? Kaya kayo mga kayo na, yung mga hindi pa decided, mga hindi pa decided, pag-isipan nyo maigi na talagang doon na tayo sa subok na. Kaya kita nyo naman yung mga survey natin, talagang kita nyo naman kung gaano ka popular at katiwala yung mga sinasurvey natin pagdating kay Yorme Isko Moreno. Diba? Yung mga naapektuhan naman, yung mga vendors na naapektuhan. Kasi alam mo, pag sumunod ka, hindi ka mahihirapan eh. Diba? Ako lagi kong sinasabi na pag pinagbigyan mo lahat ng vendors na pwedeng magtinda sa Divisoria, wala namang mangyayari sa atin. Kasi ganun kadami yung gustong magtinda sa Divisoria. Pero limitado lang yung space doon. O kahit saan lugar man, sa Paco man, sa Blooming Treat man, pag pinagbigyan mo lahat yan, wala nang dadaanan yung tao. Mako-compromise na yung lakaran ng tao, mako-compromise na yung mga daanan ng jeep to the point na nasa kalsada na. Meron before and after dyan. Meron before and after dyan sa mga YouTube, sa Google. Mag-search lang kayo kung gaano kalupit noon. At kung gaano yung... Kaya nga lagi ko sinasabi, yung nakikita nyo ngayon sa Divisoria, yung nakikita nyo ngayon sa Blooming Treat, pasasalamatan nyo na yan. Kasi talagang noon, halos wala kang malakaran dyan, yung jeep nga dyan, yung mga biyahe ng Presco Muñoz, bago makalagpas yan doon sa lagpas ng Cavite Street, katakot-takot na traffic ang aabutin mo. Speaking pa, yung mga ibang project na Yorme, yung ilaw sa ilalim ng Carriedo, ilaw sa ilalim ng UN Avenue, ilaw sa may Blooming Treat. Sobrang liwanag, di ba? Alam mo, ang tao talaga minsan nakakalimot o madalas nakakalimot. Nakakalimutan ba nila yung magandang nagawa ng tao? Tapos merong mga darating, mamimigay ng pera, mamimigay ng mga imported na delata, tapos makakalimutan na nila yung tao. Sana wag tayong ganun. Sana ang isipin natin yung long term, wag yung short term. Maraming salamat mga kayon sa pagkikinig dito sa Joe Malone TV at asahan nyo na marami pa tayong i-upload na mga issues, current issues sa Pilipinas, local man o international, local man o national dito sa atin. Maraming salamat. Shoutout sa lahat ng mga viewers ni Joe Malone TV, OFW, yung mga abroad, karamihan kasi ng mga viewers natin abroad. Saan man sulok sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, shoutout sa lahat sa inyo. Grabe kayo. Huwag kayong mag-escape ng ads, tulong nyo na sa akin yun. Naglalagay ako ng mga skits ng mga ads dyan. Medyo marami yan. Huwag nyo na lang skip. Maraming salamat mga kayon. Thank you so much. God first, ibalik natin si Yorme Isko Moreno next year. God first.